Bukod sa malakas na buhos ng ulan, isa sa pangunahing dahilan ng pagbaha, partikular na dito sa Metro Manila, ay ang maling pagtapon ng basura. Dahil dito, patuloy ang mga hakbang ng MMDA upang maresolba ang naturang problema. At kabilang dito ay ang pinagigting na information drive ng MMDA sa publiko ukol sa pagseg ng basura. Narito ang ulat ni Benj Bondok. Tapon dito, tapon doon. Habang lumalaki ang populasyon at umuusbong ang pag-unlad, ang mga basura kakabit na ng buhay. Mula sa kapirasong balat hanggang sa gabundok na kalat, may makikita kang ganito hanggat ikay nakadilat. Ang basura kapag hindi na itapon ng tama, may dalang malaking problema at kalaunan pwedeng mauwi sa trahedya. Sino ba naman ang makalilimot sa bangungot ng maladilubyong mga pagbaha na kumitil na mga buhay at puminsala na mga ari-arian? At kapag humupa na ang baha, hindi maitatago ang ebidensya ng pagkasalaula, ang sandamakmak na basura. Nasa 8,000 tonelada ng basura ang pinoproduce ng Metro Manila araw-araw. Bahagi lamang ito ng 30,000 tonelada ng basura na inilalabas ng buong bansa araw-araw. Pero kalahati lamang ng volume na ito o nasa mahigit 15,000 tonelada lamang ang nakokolekta ng wasto. At dahil na rin sa kawalan ng disiplina, ang mga hindi nakokolektang volume ng basura dumidiretso sa mga daluyang tubig na nagiging sanhi ng mga ito. Kaya naman walang duda na kapag umulan na, baha na ang susunod na eksena. Kaugnay nito, ang Metro Manila Development Authority o MMDA, nananatiling prioridad ang waste management at ang unang hakbang dito, ang tamang edukasyon ng publiko ukol sa paghihiwalay ng basura. Ayon sa ahensya, nasa 60% na ng mga barangay sa Metro Manila ang tumatalima sa waste segregation. Kasunod nito ang layuning mabawasan ang dami ng basurang itinatapon at kalaunay mapakinabangan ito. Ito ay mayroong pagtingin sa hinaharap na bawasan ang basura. Mayroon din itong pagtingin sa basura bilang isang maging resource para sa ibang produkto na katulad ng ginagawa natin. Meron itong mga infrastructure na kung saan ginagawa itong mga sorting at yung proseso, pagpaproseso. Sa ngayon, may 3 malalaking landfills ang MMDA kung saan dumidiretso ang mga basura mula sa mga lungsod ng NCR. Pagtitiyak pa ng ahensya, ang bawat landfill ay may buhay na 5 hanggang sa may engineered system din ang mga ito upang hindi maging banta sa kalusugan at kapaligiran. Gamit naman ang teknolohiya ang masangsang na problema, magiging mabangong paraan upang kumita. Sabi nga, may pera sa basura. Meron din itong pasilidad na kung saan yung mga basurang plastic, pinaprocess ito at ito ay nagiging panggatong naman sa mga pagawaan ng simento. Meron tayo niyan sa Payatas, meron din naman sa Rodriguez. So, sa ngayon, ay hindi na lamang nananatiling imbakan ng basura ang landfill. At sa mga darating pang panahon, ay magiging mas maunlad pa ang teknolohiyang gagamitin natin upang sa gayon, ito mga basurang iniimbak natin dito makatulong sa ating mga komunidad sa pamamagitan ng mga produktong nakukuha natin mula dito. Nitong 2011, naitala ang 34% na diversion rate sa kabuuang volume ng mga basurang nakokolekta sa Metro Manila. Ang diversion rate ay tumutukoy sa antas ng nababawas na basura dahil ikino-convert ang mga ito upang mapakinabangan sa pamamagitan ng pagre-reuse, pagre-recycle, at composting. Sa ngayon, target ng pamahalaan ang 50% na diversion rate sa taong 2016. Ang basurang itinapon mo, babalik din sa iyo. Ito ay isang buhay na paalala na sa atin dapat magsimula ang disiplina. Katulad ng malaking tumpok na nabubuo mula sa maliliit na kalat, ang simpleng pakikipagtulungan ng mamamayan sa mga programa ng pamahalaan ukol sa basura ay magbubunga ng malaki at mabangong pagbabago. Dahil mula sa kalinisan at kaayusan, uusbong ang kaunlaran. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondok.